Isang dalagitang katutubo ang nakita ko sa tahanang ito. Nakahiga siya sa tuyang sako. Hindi ko muna siya inistorbo at pinagmastang mabuti. Malayo pala ang kanyang iniisip. Magpapasokan na kasi at wala pa siyang gamit sa school para sa kanyang pag-aaral. Nangangamba siya na baka hindi na siya makapag-aral. Hindi na kasi makapagtrabaho ang kanyang ina. Wala na rin siyang tatay. Kaya't sa kanyang ate na lamang siya umaasa. Pero paano ang gagawin niya kung hindi na rin siya kaya nitong suportahan? Siya si Alona. Pangarap na maging pulis palang araw. Matupad niya nga kaya ang kanyang mga pangarap para matulungan ang kanyang pamilya. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Kaya lang nahihirapan akong abutin yun. Ang mga magulang ko mismo ayaw para matupad ito. Pero sige lang, lalaban ako para sa aking pangarap. Hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Naman, it's another house po. Ganito din. May baboy. Dini, may baboy. Walang tao. Ay! Ang gandang bata. Ang gandang bata niya, oh. Hello, Day. Pwede ako saka? Sige. Yeah. Oh. Kamusta ka dyan? Okay ka lang? Sige. Oh. Yeah. Okay. Hello. Pwede kitang ma-istorbo? Pwede? Okay. Ya, upo lang ako dito, ha? Sige. Anong pangalan mo? Alona. Okay. Si Alona, anong apelyido mo? Linggay. Linggay. So, katutubo ka rin? Umayam nun? Saan ka nag-aral? Doon po sa San Vicente. Ay, ang galing mo Tagalog. Okay. Anong ulit pangalan? Alona. Alona, ilang taong ka na? 12. So, grade 6 ka? Oo. Okay. Pasensya na po kayo kung minsan yung sagot nila walang opo kasi hindi nila yung nakasanayan. Lalo na po at mga katutubo na nasa sa bundok. Okay. Respeto na lang po natin. Ano po? Grade 6 ka. Ngayong pagpasok, grade 8 na. Hindi po, grade 6 pa po. Grade 6 ka pa. Kamusta ang iyong pag-aaral? Okay lang naman po. Okay. May honor ka ba? Oo. May honor. O, tingin ka dito, ha? Anong honor mo? Ano po, Top 1, top 2, top 3? top 3 lang po ako. Ay, ano po, top 7. Top 7 ka. Okay. Ano yung favorite subject mo? Ano po, EPP at saka Filipino. Oh, kaya pala magaling magtagalog. Tanungin ko ulit, paano ka natutong magtagalog? Palagi po akong napapaturo sa aking kuya.
naalala ko talaga si Russell nung start na nakausap natin. Ganyan din siya. Medyo hawig siya ni Madeline. Ano? Okay, ano yung pangarap mo paglaki mo? Maging pulis po. Para siyang si Mylene. Gusto ring maging... Bakit pulis yung naisip mo sa kabila ng pagiging babae mo? Gusto ko po kasing matulungan ang aking magulang. Okay. Kamusta ba yung buhay niyo dito? Okay lang naman po. Okay. So, ano yung pagkain niyo palagi? Madalas daw ay saging at kamote. Katulad ngayon na ang kanyang panangalian ay nilagang saging at wala ng ulam. Pag pumapasok sa school, may baon ka na? Hindi po ako humihingi ng pera kay mama. Bakit hindi ka humingi ng pera? Wala po kasi siyang pera. So, paano naman pag sa school? Wala kang pambili ng pagkain. Hindi magugutom ka. Hindi. Magbabaon ako ng pagkain. Okay, magpapaon ka. It's either kamote or bigas. Bigas lang. Ano Kahit ulam? walang ulam. Bakit wala rin ulam? Hindi mo lang pambili? Okay. So, paano pag kayo mga klase mo kakain kayo tapos wala kang ulam sila mayroon? Okay lang naman po sa akin. Okay lang sa'yo? Oo. Galing na itong bata na to. Bakit mas gusto mo yung ganong setup? Yung bang kahit wala kang baon, okay lang. Ang importante sa'yo ay Makapag-aral. ang galing niya. Galing sumagot itong bata na to. Tingin ko matalino to eh. Kaya lang, nakukulangan dahil sa hirap ng buhay. So, paano mo nilalabanan yung ganitong buhay bilang isang estudyante? Mama ko kasi may sakit. Doon lang po siya sa San Vicente. Ano sakit ni mama? Sakit yung kanyang paa at kanyang isang Isang, braso. hindi siya nakalakad. Makakalakad pero masakit. Pilay siya. Mm-mm. Bakit nagkaganot si mama? Ewan ko. Si papa nasa? Patay na po. Ba't siya namatay? Ewan ko po. So hindi mo alam. Bata pa lang po ako noon. So ilang taon ka na? Nakatulog daw po ako noon nang namatay ang aking papa. Pinaril? Oh, okay. So lumaki kang walang papa. So, paano mo tinanggap sa sarili mo na wala kang papa? Tinanggap ko po yun ng buong puso. Hindi ko po. Pero mahirap yung walang papa. Opo. Ilan kayo magkakapatid? Ano po kami, 10. Pang ilan ka? So, Hindi po, lang po ako. 9 lang po ako. pang 9. So sumunod ka sa bunso. Yung ibang mga kapatid mo may asawa na. Oo, 4 na lang po kami walang. Asawa. Okay. So sino bumubuhay sa inyo? Ang aking kapatid, Okay. So, si mama hindi na makapagtrabaho. hindi na. Ano yung hiling mo sa buhay? Leona, ano yung hiling mo sa buhay mo? Maayos na po ang hirap sa buhay. Okay, so parang makaawan ka sa hirap. Okay. Ngayon na nag-aaral ka, sa tingin mo ba maipagpapatuloy mo pa yun hanggang kolehiyo? Iwan ko po, wala na po kasing si mama, pangarap sa akin. Wala nang pangarap si mama mo sa'yo?
Kasi sabi niya mawawala na daw siya. Nung sinabi yun sa'yo, ano yung naramdaman mo? Masakit po. So, pagkasabi sa'yo ni mama mo na huwag ka nang mag-aral kasi malapit na akong mamatay. So, ang iniisip mo pa rin kapag ka nawala na yung pangarap mo, di mo na matutupad yung pangarap mo na maging pulis. Opo. Gaano kasakit sa'yo to na hindi mo matutupad yung pangarap mo? Gusto ko po kasing maging pulis. Hindi ko na po matutupad. Okay. So, pag sabihin, pag nag-stop na, pagkatapos mo ng grade high school, wala na. Iwan ko po. Hindi mo rin alam kung makakapag-high school ka. So ngayon, dahil grade 6 ka, next year kasi susunod na pasukan ay grade 8 na po siya. So ilang taon na ba si mama? Iwan ko po, hindi pa niya sinabi sa akin. Hindi niya sinabi. Okay. Buti, di ba dito sa tribo, uso yung maagang nag-aasawa? Alam mo yung ganon? Opo. So hindi ka pa naman dumating sa point na ganon. Hindi pa po. Okay, so hindi sa'yo okay yung maagang nag-aasawa. Opo. Bakit? Hindi po ako pwedeng mag-asawa. Hindi pa po ako pwedeng mag-asawa. Okay. So pero ano yung masasabi mo doon sa mga maagang nakakapag-asawa? Kahit hindi niya gustong mag-asawa, pinipilit niya ako sa kanyang magulang. Dapat hindi sasama, hindi mag-aasawa. Okay. Sige, sinong kasama mo dito? Ang aking ate nasa, naglalaban ng May asawa na siya? opo. Ilan na anak niya? Isa pa. Okay, so dito ka iniiwan ni mama. Dito pa lang po akong pinatira. Bakit hindi doon? Palagi po akong pumupunta dito. So mas gusto mo dito? Opo. Okay, so nagtatanim ka din ng mais? Tayan ko lang po ng bata. Okay, so yung bata nasaan yun? Ayun po. Okay, nandun. So, sanay ka dito na malamig? Opo. Mas gusto mo ng malamig dito? Opo. Okay. So, ilang taon ka lang yun? 12? Alam niyo mga kabayan, kahit 12 years old siya, yung thinking at isip niya matured. And nakikita ko sa bata na to, na matalino ito. Kaya lang, hindi niya ma-pursue yung gusto niya kasi kulang sa paon, kulang sa pinansyal, lalo na dun sa mga, siguro sa mga project, hindi mo rin mabili. Opo. Ngayon ba na darating ang pasukan, meron ka ng notebook, bag? Wala pa po. Okay. Meron po nga akong mga papel pero ubos na po. So, paano pagdating ng pasukan? Maliit lang po yung mabibili. Okay. So, magkano lang yung budget? Ewan ko po kung magkano. Okay, hindi mo alam. Okay. Ano yung gusto mo ngayon? Ano yung gusto mong bilhin ngayong pasukan? Ano lang po, ballpen at papel. Okay ka na doon? Opo. Ayaw mo na ng bag? Meron na po akong bag. Uniform? Meron na. Meron na. Okay, so yung dating uniform na lang susuotin mo? Opo. Okay, sige. Meron akong ibibigay sa'yo. Pwedeng makatulong para sa'yo. At the same time, magagamit mo sa iyong pag-aaral. Ha? Okay. Magti-thank you lamang po ako kay Serafon na nagpadala po ng 4,600. So gagawin ko na itong 5,000 para sa'yo, para makatulong sa iyong pag-aaral. Ha? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ano mo itong 5,000? Ha? Maraming salamat po. Okay, so anong maiisip mong bilhin dyan? Ano po, yung uniform ko po at ballpen at papel. Okay. Sana ay magamit mo yan, ha? At humahanga ako sa'yo kasi ang galing niya pong magtagalog. Tapos ang galing-galing niya pang sumagot sa mga tanong ko.
At ang nakakabilib sa kanya, okay lang daw sa kanya na walang baon basta makapag-aral siya. Sana lahat ng kabataan natin ganyan yung thinking. Ang pinagkaiba lang, mahirap kasi sa part nila, lalo na andito po sila sa bundok, mga kababayan natin, mga katutubo. Kapag hindi nila nabili yung project, pwedeng bumaba ang grade. Kapag ka naman pasukan, wala silang pambili ng papel, wala silang pambili ng notebook. So, yung pag-aaral pa lang, kahit nasa sa elementary pa sila o high school, pahirapan na. So dahil dito sa pambili pa lang ng papel, pambili ng ballpen, kasi pag naubos ang papel mo, wala na. Diba? So, dumating na ba sa point ng buhay mo na naubos yung papel? Opo. Anong ginagawa mo? Saan ka nagsusulat? Doon lang po sa mga kabila. Ah, sa likod. So, paano pag naubos na rin yung kabila? Mm, ano na lang po ako, ihintay na lang po ako kung bibilhan ako. Hintay ka na lang kung bibilang ka. Okay. Sige po mga kababayan. Siya si Leona, 12 anyos at grade 6 na. Isang katutubong umayamyong. Bali ito po ay katribo ni Russell. Maraming pong salamat. Thank you so much po sa ating sponsor kay Serapon. Thank you so much. Okay. So siya po yung kapatid ni Laura. Anong pangalan mo? Helen. Si Ate Helen. Okay. Sabi ni Laura ay gusto niyang maging pulis balang araw. Ang problema, baka hindi na daw siya masuportahan ng kanyang nanay. Totoo ba? Opo. So, naiintindihan mo yung sinabi ko? Marunong ka magtagalog? Opo. Ilang taong ka na? 20. Okay, ilang taong ka nag-asawa? Mga 17. Bata pa. So, ang galing mo rin magtagalog. Opo. Pero nakapag-aral ka? Senior high pero Nag-asawa ka na? Opo, pero sabi ng asawa ko, babalik, ipapagtuloy ko na daw yung pag-aaral ko ngayon, pero wala po kaming pera. Okay, sayang no. Bakit ka naman kasi nag-asawa agad? Hindi ko rin po alam. Sayang no. Okay, yung nanay niyo daw may sakit. Opo, nung maliit pa po kami, na-paralyze po siya. Na-stroke siya. Na-stroke. Okay. Yun kasi yung sabi ni Laura kanina sa amin. So may pangarap kasi siya, pero sabi niya ay, yun nga, dahil hindi na masuportahan ng nanay niya, at sabi wag na daw ipagpatuloy kasi mamamatay rin siya. Yun ang sabi. Opo. Pero dapat mag-aral si Laura, no? Okay. Kamusta yung buhay nila? Sa iyo nakatira si Laura? Hindi po, pero sa nanay ko po siya So paano sinusuportahan si Laura doon? binibigyan po siya ng kapatid ko Okay. na lalaki, Pero hindi sasapat. pero hindi po sapat. Okay. Ano yung pangarap mo para sa kapatid mo din? Na makapagtapos ng pag-aaral, Okay. pero wala po kaming pera para masuportahan siya. Bilang isang ate, masakit para sa'yo. Opo. Lumaki pala kayong walang tatay. Maliit pa lang po ang bunso namin, yung si Laura. Maliit Pa lang po siya. nang nawala si tatay. Opo. Okay, so paano kayo nun? Sa bundok din kayo nakatira? Opo. So lahat kayo ay nakaranas ng hirap, kumbaga. Opo. So ngayon dinadanas nyo ulit yung hirap kasi hindi ka nag-aral eh. May pagsisisi ka. Opo. So ano yung natutunan mo doon na maaga kang nakapag-asawa? Mahirap. Mahirap. Kung maibabalik yung pagkakataon, ano yung plano mo noon sana? Maging ano ka? Mag-aral at maging isang teacher. Sayang ano. Pero ngayon hindi na mangyayari ano. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Opo. Nung nakapag-asawa po ako, pinagpatuloy ko naman po yung pag-aaral ko. Hanggang kaya naging grade? Hanggang ngayon. Hanggang nag-aaral ka pa? Oo, senior high. Ayun, ang galing naman. Kaya lang problema ngayong grade 11 ka na. Grade 12. Pero, Grade 12. pero wala po kaming pera para makapagpatuloy po ako. So, nangangamba ka rin na hindi na maituloy. Pero maganda yun
na naitutuloy mo yung pag-aaral, ha? Kasi kahit na may asawa ka, piliin mo pa rin yung edukasyon para makatulong ka sa iyong pamilya kapag mali mo, masuportahan pa rin ng iyong pag-aaral. Ano? Okay? Ano yung mensahe mo sa mga katulad mo na maagang nakapag-asawa? Na hindi po Hmm. kumbaga hindi po Hindi po dapat. kinakaya na mag-aral kahit may asawa na, may anak na, Mm-mm. kasi walang may anak o asawa o matanda na sa edukasyon. Tama. Oh. Ang galing mo eh. Sayang mo. Kung nag-aaral ka, may honor ka. Kung sa grade 6, Hmm. top 3. Pag grade 7 po, top 2. Pero pag nung buntis ako, nag-module lang ako, online class. So, ibig sabihin nung nabuntis ka na, nag-aaral ka pa? Opo, hindi ko po pinigil yung pag-aaral ko kahit buntis po ako. Papasok talaga ako sa eskwelahan. Tama. Na-tear eyes ako sa'yo kasi sayang eh. Opo. Nandun ka na. Kaya, yun yung pinupoint ko po sa mga katutubo na piliin talaga yung edukasyon. Kasi yun yung makakatulong sana sa inyo. Ha? Ngayon na may asawa ka na, huwag mo iparana sa anak mo. Ha? Yun po ang plano ko. Tama. Ha? At si Laura, ikaw yung maging magulang niya. Ikaw yung tumayong nanay para ipakita sa kanya na huwag mo kong gayanin dahil maaga kong nakapag-asawa. Ito ngayon yung sinapit kong buhay. Opo. Tama? Sabi naman po ng partner ko, pagpatuloy ko daw yung pag-aaral ko. Ayun, Kahit siya- na mahirap. Ayun, tama. Siya ba nakapag-aral? Wala. Ay nakapag-aral pero elementary lang po. Elementary. O tinan mo, inaano ka pa rin ng iyong husband na makapag-aral. Tapos, huwag niyo munang sundan yung baby ulit. Hindi pa daw po niya pasundan kasi dapat daw makapagtapos pa po ako. Tama. Okay? Sundin mo yung pangarap mo, ha? Huwag kang makakayo eh. Magaling kayong magtagalog. Dalawa kasi nakapag-aral. Oh. Ha? Huwag mong gagayanin si ate na nakapag-asawa ng maaga, ha? At huwag ka rin munang mag-boyfriend. May boyfriend ka na? Oh, walang cellphone. Okay, napakaganda ng kapatid mo. Ikaw din maganda. No? Okasyon po namin ay napakalayo. So, kumbaga yung pinupuntahan namin kila Russell dati, malayo na po yun. So, pero sila po, ang tribo nila ay umayam nun. So, paras lang po sila ng tribo. Meron lang ipapakita sa inyo na napag-aral ko na sa Maynila, katutubo ito. 3 na sila doon actually. Para magkaroon lang kayo ng kumbaga inspirasyon. Ano? Oh, ito siya. Yan. Siya si Russell. Kala po namin yan. Hala! Kilala niyo si Russell? Opo. Oh my God, mga kababayan. Pinakita ko kasi si Russell sa kanila. Ito. Kilala daw po nila. Paano nangyari yun? Paano nangyaring kilala niyo si Russell? Sa dito yung mga magulang po nila Dito dati tumira. dati lang po nung maliit pa po ako. Kilala mo si Russell? Hindi niya. Ikaw lang. Maliit pa po ako pero umalis po sila. Doon na po sila. Pero si Russell maliit pa lang po. Pero namukhaan mo. Opo. Hello. So sa isang sitio magkakasama kayo? Oo, nakikita mo lang sa... Nakikita ko lang po. Maliit pa siya noon. Opo.
napunta siya doon sa Paktok. Oo. Doon po talaga sila tumira. Oo. Pero minsan bumisita sila dito. Oo. Pero hindi dito. Saan? Dito po nga lugar sa kabilang bayan po. Nakita mo? Opo. Oh, so ibig sabihin nakita mo na dito lumaki siya. Maliit pa. Tapos Mali pa lang umalis. po, pero umalis. Sa Bagtok na po. Nakarating ka na ng Tumira. Bagtok? Opo, minsan lang. Ang layo nun! Ikaw nakarating ka ng Bagtok? Naglakad kayo? Opo, sa po. Saan kayo dumaan? Bukid. Ilang oras? 2 araw. Oh my God! Oh my God! 2 araw po. Dalawang araw. So kaya, yung reason kaya kami mga kabayan napunta dito sa part na ito, dahil naikwento nga ni Russell kung saan siya nagmula. So sa part ko naman, naisip namin na puntahan natin yung lugar na yon dahil tiyak na maraming katutubo na katulad nila yung pamumuhay. Di nga kami nagkamali. At dahil kay Russell, nakapunta kami dito. So nagkataon, nakakilala niya po si Russell. So si Russell ngayon ay nandoon na sa amin sa Maynila at doon ko pinag-aaral. Kaalis niya lang 2 weeks ago. Pero naging scholar ko siya 1 year ago na namin siyang scholar. So, 1 taon ay doon siya nag-aral sa Kapatagan at inobserbahan ko yung kanyang pag-aaral. Napakagaling. Top 1 siya. Ang galing niya rin yung magtagalog parang kayo. Iba talaga yung nag-aaral, ano? Opo. Siya, tapos siya ngayon ay magna-nurse. Oo. Matutupad niya yung pangarap. Sana manapang kita ng sponsor. Kung halimbawa, Leona, handa ka bang mawalay sa iyong pamilya para sa edukasyon? Opo. Kung halimbawa, may kumuha sa iyo at daling ka sa Maynila, sasama ka? Opo. Okay, papayagan mo naman. Opo, para makapagtapos po siya. Kasi wala po kaming pera. Galing. So sana mangyari yon at matupad natin yung para kay Leona. Natutuwa lang ako kasi kakilala niya si Russell. Marami na sila doon. Mayroon akong isang katutubo na sinagip sa maagang pag-aasawa. Maylin ang pangalan niya. Dinala ko na rin siya sa Maynila. Naka2 taon na siya sa amin doon. At doon na siya nag-aaral. Isa siyang ata. Ata naman yung tribo niya. So, nakaboya na siya. Ginawa ko, sinagip ko. Kinausap ko yung mga dato. Yung tribal council. Ipinaglaban ko siya para masagip. Yung Dory o yung, ang tawag doon? Dolly. Oo. Yung bayad. Kumbaga bayad. Oo. Kasi di ba pag umatras ka, ikaw ang magbabayad naman. Ganun ang ginawa ko. Binaliktad ko ngayon yung pangyayari. Si Maylin, hindi ko pinag-asawa. Binayaran ko yung lalaki, yung pamilya niya, ng 20,000 para matwist. Si Maylin ay sinave ko para makapag-aral. Nandun na sa Manila. At magiging nurse din siya balang araw. Ganun. Kaya, yun, kinukwento ko kasi napaka-importante ng edukasyon. Nakikita ko kasi sa batang to, may potential siyang maging matagumpay kung pipiliin niya yung edukasyon at masusuportahan siya ng ayos. Opo. Okay? Sige po mga kababayan, bago ko umalis, may bibigay lang kay ate. Yeah. Kunin mo to para sa'yo. Thank you. Sikapin na kahit paano, kahit mahirap ang buhay, Opo. isipin mo yung best para sa pamilya. Opo. Ang sagot sa kahirapan ay edukasyon. Ha? Sige po. Sana ay maraming katutubo na nakakapanood ngayon na nagiging aral yung buhay na katulad nito na mas piliin natin yung edukasyon kaysa sa maagang pag-aasawa para hindi maulit ang nangyayari sa kasalukuyan. Sige po, God bless everyone. I love you all. Don't forget to like and share po ng video. Ako po ulit si Pugong Biyahero, kasama ko si Laura at si Ate Helen. Si Ate Helen.
Bye-bye po. Bye-bye tayo. Bye-bye.